Minsan sa buhay natin, yung malalapit sa atin, ang hindi natin alam na may mga dinadanas din palang problema. At ito ang nangyari sa akin dahil ang mismong inaanak ko o ang unang inaanak ko ay nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok nang hindi ko nalalaman. So, ayan po mga kalingap, welcome back po sa ating channel. So, ngayon po ay may mission po tayo ngayon kasi may mga nakapagsabi lang po sa akin, mga member po ng namin ng church na ito nga pong pupuntahan natin ngayon ay talagang nangangailangan po ng tulong. At isa pa, kaya special din sa akin to kasi yung pong pupuntahan ko ngayon ay inaanak ko po ito. Siyang unang inaanak ko. And medyo naano po ako, medyo nakonsensya, no? Kasi syempre sarili ko po siyang inaanak. Pero siya po ay nagdaranas ngayon ng mga pagsubok sa buhay. So yun po mga kalingap, samahan niyo po kami at tunghayan po natin ang kwento ng batang pong ito. So tara po. First time ko po makapunta dito sa bahay nila. Ay, hello! Danix, kumusta? Ayan po mga kalingap, si Danica. Ay, hello! Ayan, nakalagay niya na. Upo ka dyan, Danix. Si Nene, anong pangalan nga niya? Hazel? Ano po? So, ayan po mga kalingap, ito si Danica. Siya po yung inaanak ko, mga kalingap. And first time ko po makapunta sa bahay nila. So, ito po si Hazel, kapatid po niyang panganay. And yun nga, si Hazel po ay nagkaroon po siya ng sakit, at si Danica po yung nag-aalaga. So, Danix, kumusta naman? Ayos lang po. Ngayon lang kita makakausap ng matagal. Okay ka lang? Opo. Kasi balita ko, meron kayong hinaharap na pagsubok, family. So, pwede mo bang ma-share sa amin yun, kung ano yun? Ano po, so, dapat po kasi kami nag-exam po ako sa CNSC, kaso hindi po ako nakapasa, so, kailangan ko pong mag-enroll sa private, which kailangan po ng tuition fees. Tapos, since si daddy naman po is, sa church lang po baga. Hindi naman po, tas kami may yung maliit na tindahan lang po. So parang parang gigipitin po kami pag Hindi kaya. Hindi kaya. So simula ba matagal mo nang inaalagaan to si Hazel? Ikaw lang parang po. anong nangyari, ikaw na yung tumayong panganay, no? Opo. Grabe mga kalingap, ang kwento po ng buhay talaga nila. Pang MMK po talaga. Kasi si Hazel yung panganay, pero parang nagkasakit siya ng kagaya ng sakit na Reyna, di ba? Siya po. Kung matatandaan niyo po, na-feature na rin po siya sa story ni Reyna kasi same sila ng sakit ni Reyna. Yung parang nilagnat, Opo, then napiktuhan yung brain hanggang sa ganyan na po. Paano mo siya inaalagaan? Ano ba yung mga ginagawa niya ni Hazel? Para siya pong may routine lang po siya sa tapos parang ang hirap po nung mabago sa kanya, mahirap siyang mag-adjust. Kunyari po, kung for mga 5 AM ng umaga gising na siya, so kahit tulog kami, kailangan na namin gaya ka ng breakfast. Kasi parang may system na po siya baga. Parang yun yung routine niya. Routine na po. And parang bihira siya magsalita, Hindi po siya nagsasalita. Pag pinapagaya po, kasi sabi daw po ng doktor sa kanya, selective autism daw po. So pag gusto niya po. Gagawin. So, anong pakiramdam ng ganito yung sitwasyon nyo at si papa mo? Matanda na rin, di ba? Ilang taon na si papa mo? 60 plus na po. 60 plus na, senior na. Siyempre. And anong feeling na siyempre parang time will come, ikaw na lang talagang maasahan nila mama mo sa kanya. Ano yung nararamdaman mo ngayon? So, po, nung una parang, hindi ko pa, kasi syempre nandyan pa sila. Pero habang
tumatagal po, parang naiisip ko na din kung anong gagawin ko pag wala na siya. So, kaya po, nagtsatsaga po sa, nagsisikap sa pag-aaral para po, at least kahit pag Pag wala na, pag ang bawal, syempre, pag tumanda na, di ba? Makakapag-provide din po kasi. Para hindi din po burden sa akin pag nagkapamilya na din po pag ako. Mas madali po. Kasi darating talaga yung oras, kayong dalawa nilang magkapatid. Di ba? Pero mahal na mahal mo si Hazel, ate mo. Siya po. And ano naman siya, pero okay naman siya, mabait siya. Si Pag Hazel. may sometimes may tantrums po talaga kasi pag hindi po nasunod yung Nagwawala siya. Hindi naman po. O yung nasa routine niya, po. pag di nagagawa. Siya po. Pero nasunod siya na pag sinasabihan natin. Opo. Kailangan lang po ng kunyari ilambing or babayaran po kung gusto niya ng pera. Ilang taong ka na nga? 18 po. Oh, 18 ka na, bilis ng panahon. Tanda mo, di ba, ikaw yung unang inaanak ko? Siya po. Siya pa yung unang inaanak ko. Oo, bro. Inaanak ko siya, nasa Ulumang Church pa kami. Siguro, high school pa lang ako. Baka 15 years old pa lang ako, no? 16. Siya yung una kong inaanak. And, so, yun nga, ang problema nyo is financial, no? Yun po. Kumbaga, tinutulungan ka naman si Papa, di ba? Binibigyan si Pastor Nestor. Kasi yung Papa po niya is, yan, pastor po sa church. And binibigyan po siya syempre, ng allowance si Papa, pero hindi yun sapat para makapag-college po si Danica. And ano bang ginawang extra ni Papa mo nung mga nakaraan? Nakaraan po, inayos niya po kasi balita ako, nagtrabaho siya, which is dapat hindi na siya magtrabaho. Opo. Kasi bawal ata siyang bawal siyang magtrabaho na. I mean, yung sobrang pagod na trabaho. Opo. Pero po siya, itong kabilang bahay po, inayos niya po yan. Itong bahay na to, yan, pakita mo bro. Itong bahay na to, kaninong bahay ito? Amin na po. Ito yung original yung bahay. Opo. Sino nakatira dito dati? Kami po nung bago po nagpunta sa daan. Sa church. O nga pala, sila po ngayon nakatira sa simbahan. May maliit na kwarto doon po natin sila pinatira. So, mga bata pa po kami ay na po yan, partner na po talaga si Papa, saka yung Papa niya. Kumbaga, mag-best friend po yan sila. Pero yun nga po, sa dami ng natutulungan ko, minsan yung mga malalapit sa atin, sila yung hindi natin napapansin, di ba? Kaya nga po nandito ako ngayon kasi ngayon ko lang kasi napansin kasi akala ko okay sila hanggang sa may nag-report sa akin na ka-churchmate na yun nga po pala ng kalagayan nila. Kasi di naman po sila nagsasabi sa akin. Kahit minsan di sila nagsabi sa akin po. Nga pala Danis, bakit gano'n? No? Kahit kailangan mo na di ka man lang nagsasabi sa akin. Kahit ninong mo ako, di ka sasalita. Ano po, parang sa amin naman po pag, siyempre po, rely kami kay Lord. So parang if loobin ni Lord na ipoprovide naman po niya pag so kaya kumbaga hangga't kaya nyo, di kayo hingi ng tulong. Hanggang sa ibang tao na lang yung nagsabi na kailangan nyo ng tulong. So, yun mahirap po ang kalagayan ni Danica, no? Or CJ. Opo, CJ. Bakit nga CJ? Seresa Joy po. Ano yung Danix? Saan yung galing? Ewan ko po. Sa inyo daw po yun. Pinalayo sa... Hindi ko alam yun. O nga, CJ talagang name ka. Saan yung galing yung Danix? Danica. Ewan ko lang kung saan galing. Limot ko na. And si Hazel po. Ilang taon na si Hazel? 20. 2 years po ang sa akin. So, 20 na po. Mga 20 na. November ang birthday niya, di ba? September. Ay, September. Okay. So, anong plano nyo? Ano bang trabaho ni mama mo? Diyan po Sister? titindahan. Okay. So, si Pastor Nestor naman, full-time pastor, di ba? At di naman sapat yung allowance na binibigay din siguro. Kasi nga, kung siguro di ka pa nagka-college, okay pa. Pero ngayon kasi college ka na, malaki ang tuition na kailangan. Mga 12,000 ang tuition yan per sem. So, wala kayong ganong sapat na
And maliban doon, saan pa kayo, ikaw bilang bunsong kapatid ni Hazel, ano yung pagsubok pa na dinaranas mo? So, ano din po, yung kung hindi nga po ako makapagtapos, hindi, siyempre po ako na lang po yung inaasahan ng family ko pagdating ng araw. So, yun po, kailangan ko po talagang magsikap na makapagtapos ngayon para po sa ate ko din, tapos sa family ko po. Siyempre, yun nga, yung time na darating, di naman maiwasan na kapag kayong dalawa na lang, di ba? Opo. Pero para sa'yo bilang bunso, ano yung pinapangako mo sa yung ate? So, pinapangako ko naman po sa kanya na yun po, pagdating ng araw na maging stable ako, bibigay ko po sa kanya yung mga pangangailangan niya, tapos yung mga gusto niya po baga, kasi syempre po medyo naging isip bata po baga, so parang na-attract siya sa mga cute na mga bagay, yun po, yung mga ipit-ipit na ganyan. So yan yung pangako mo sa kanya? Ibibigay ko po. Grabe yung ano nyo, no? Magkapatid. Kumbaga, mahaba pa ang inyong lalakbayin bilang magkapatid. Yeah, po. Mga pagsubok na kaya importante talaga na makapagtapos ka, makapag-aral para mabigay mo yung gusto niya ng iyong ate. Pero mabait naman siya, no? Behave naman siya dito. Kasi syempre ang magulang natin tumatanda na rin, di ba? Paano mo siya paano mo siya inaalagaan? Yun po Paano pag nagwawala siya o nagtatantrum? Yun po, pag minsan hinahabilin po sa akin kasi po, syempre, sila daddy po pag Saturday, mapuntang mga Bible study, ganyan. So, sa akin po, naiiwan. So, ang gawa ko naman po, pagkain. Kung nasunod po niya sa akin, wala po siyang tantrums pagdating sa akin. Pag nandyan lang po sila, mami, saka siya na arte-arte, ganyan. Ang galing, Siyempre, magulang, parang pero pag sa'yo, Nasunod po siya. pero kayo, close kayong dalawa, no? So, paano mo nagagawa na, kasi ikaw parang hindi ka mabarkada eh. Parang, mas gusto mong nasa bahay lang kasama siya. Paano mo nagagawa yun? Siyempre, hindi mo naman siya nakakausap. Paano mo nagagawa yun? Mag-stay sa bahay ng kayong dalawa lang? Siyempre siguro, naisip ko din po kasi yan na, what if si ate hindi nagkaganyan, siguro barkada din po talaga. Kasi pag nakikita mo po baga sa ate mo na nasa labas, nagpapasya, siyempre magiging ganun ka din po. Ay saka po siya, stay lang sa po bahay sa lang. bahay. So parang ako, lumaki din po ako na dito lang ako kasi pag ganun po, pag naglayas ako, sinong kasama po? Baka maglayas din, baka hanapin po. Grabe. Ganun po. Nakakaiyak naman yung sinabi mong yun. Kumbaga, sinakripisyo mo yung sarili mong teenage, life, teenager life na para lang mag-stay dito at samahan ang iyong kapatid. Kumbaga, kailangan niya rin ng tamang sinabi, kailangan niya rin ng kabanding, kausap, at ikaw nga yun. Kaya napapansin ko sa'yo, bihira kang gumala. Opo. Grabe, no? Mga kalingap. Nakaka-touch yung mga sinabi ni Danica para sa kanyang kapatid. Pares talaga sila ito. Pero si Reyna nakakapagsalita. At kaso nga lang, si Reyna naman, inaatake siya minsan, yung naninigas. Ito hindi naman. Hindi po, kasi po dun sa gamot niya po, may gamot po siya. Kaya di siya. Pero tayo? Natawa siya? Natawa naman siya. Si daddy po nakakapagpatawa dyan. Okay. So, ayun, thank you, CJ, sa pag-share ng buhay mo. Gusto ko lang magbigay ka ng payo sa mga kabataan kagaya mo para gusto ko kasi itong mga vlog natin is kapupulutan ng aral, lalo na mga kabataan kagaya mo. So, gusto ko magbigay ka sa kanila ng advice kung paano mo nagagawa ang mga ganitong bagay. Kaya ko po nakakaya yung kahit madaming pagsubok po.
dahil kay Lord po, syempre, nagpapatuloy po ako sa pagsiserve sa Kanya sa church. And prayer po talaga, malaking bagay po yung nagpre-pray kasi kahit pa paano po, yung prayer na yun, parang siya nagbibigay po sa kanang pag-asa. And po, knowing God din po, kasi kung alam natin na kilala natin si Lord na na nagpo-provide. So parang hindi na po ako masyadong nag-worry sa mga bagay na like financial, mga paano na yung bukas, mga ganun. So, yun po. Trust in God lang po. Amen. Pero may mga times din ba na iniiyakan mo ang problema? O iniiyak mo kay Lord ang problema? Opo. Kasi po, pag kinimkim naman po, syempre, lalong mas mabigat po. Mas maganda na din po yung... Iniiyak mo? Tapos, anong pakiramdam kapag nailabas mo kay Lord? Para pong pagkatapos nun, may parang ma-pop up na na paraan, mga solution. Grabe yung tiwala mo talaga sa kay Lord. Which is nakakatuwa naman kasi sa age mong yan, napaka-matured mong mag-isip. No? Napaka-matured niya, mga kalingap. Hindi siya masyadong affected ng mga simpleng problema. Kumbaga, minsan kasi ibang kabataan ngayon, lalo sa mga ka-age niya, konting problema, parang parang sobrang bigat na. Kung ano-ano na yung mga pinupost, di ba? Sobrang napaka ng drama. Pero siya, kinikim-kim niya lang. And bihira ka rin sa social media, no? Grabe. Mga kalingap, si CJ po ay nakakabilib. Kakaibang kabataan din na ating nakilala. No? Yun, bagamat malapit siya sa amin. I mean, ibig ko sabihin is malapit yung palagi kami nagkikita tuwing Sunday. Di siya kailanman naghingi ng tulong sa amin. No? Kumbaga hindi niya sinamantala yung pagkakataon. Kasi po, siyempre, may binibigay naman na po baga kayo sa amin, like yung tinitirhan namin sa diet, mga parang mga allowance. So, parang tingin ko po, hindi ko na kailangan ng parang nakakahiya naman po Oo, pero syempre, yun na nga yung sinasabi ko na kaya lalo akong napahanga ninyo kasi hindi kayo yung mapagsamantala, di ba? Yun nga, porque matagal lang nakilala ay lulubos-lubusin na, di ba? So, yan, CJ, maganda rin yung naikwento mo sa amin kasi dahil dyan, mas lalo ka naming nakilala and maraming ma-inspired na kabataan kagaya mo. So, ayan, may siguro bigyan ako sa iyo ng konting tulong para sa tuition mo na sabi mo pinaproblema mo tuition. So, yun yung bag ko, bro. Paano daw? Ito yung bahay nila, oh. Walang kisame. Wala po, kaya may... Tapos, ito lang yung higaan. Pakita mo, bro, yung higaan, oh. Yan yung higaan. Wala pa kayong bahay, no? Ito lang yung wala pa kayong... Grabe. Mabait naman siya, no? Mabait naman po si Hazel. Kailangan mo lang bigyan ng pera. Bigyan natin pera si Hazel. Alam niya ang pera? O Hazel, oh. Wow! May pambili ka na naman ng pagkain. Nakangiti na siya. Ngiti, smile. Smile ka daw. Tama na yan, ha? Kasunod naman. Bigyan pa natin ng pan-tuition si Danica. Si CJ. So, ayan CJ, siyempre inaanak kita, di ba? Una kong inaanak. So, ayan, ibibigay tayo kay CJ, ang aking inaanak po, na hopefully makatulong sa kanya. Lalo na ngayon, kailangan po niya ng tulong. Yan. Ngayon ko lang nga po siya nakausap ng ganito yung na-share niya yung mga about sa buhay niya.
Kasi napakatahimik po nitong batang to. Sobrang tahimik. Kapag di mo siya kakausapin, hindi talaga siya iimik. Kaya deserve din po siya ng tulong. So, yan po. Salamat po sa mga gusto rin pong magpahatid ng tulong kay CJ. Kasi siya rin po yung tumatayong ate na dapat ate mo siya, di ba? Pero napakabait po niya. Di siya, yun, mas napinili niya mag-stay sa bahay kaysa gumala kasama ang mga kaibigan. Alang-alang po sa ate niya kasi nga naghahanap din ng kabanding yung kanyang ate. So ito CJ, sana makatulong sa iyo, no? Tanggapin mo ito ay biyaya ng Panginoon at kami ang naging instrumento, ang Team Kalingap. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Thank you po. Ayan. So, malaking tulong ba sa'yo? Malaki po sobrang. Anong gagawin mo dyan sa, dyan sa blessings na hindi mo ina-expect na darating ngayon? Siguro pinag-pray mo lang yan, di ba? Pinag-prepare ko po. Iba talaga pag kumilos ang panalangin. Siya po. So, ipapang ko din po sa sa tuition. First year college ka na. So, yun, pagbutihin mo lang lalo para sa iyong kapatid. Siya yung inspirasyon mo, di ba? Si Hazel. At dito na naman kami. Basta, yun nga, share mo lang din sa amin kung may kailangan ka. Bagamat sobrang mahihiyain talaga. Di ka talaga yung tao na mapagsamantala. Pero, sabagay, dyan naman sila, di ba? Sila Pao naman yung nakakausap mo, di ba? Kaedad mo si Pao, no? Panganay si Pao? Panganay si Pao? Opo, buwan. Buwan lang. Pero halos magkabas kayo ni Pao. So, ayan, CJ, gusto kong magbigay ka ng pasasalamat. Sino gusto kong pasalamatan? Yan, tingin ka na lang doon. So, thank you po, Kuya Rab, Ninong Rab, sa tulong niyo po. Di ko po talaga ine-expect. Sadyang nag-pray lang po ako na sana ma-sustain yung pangangailangan namin sa financial, at sa education ko din po. So, napakalaking tulong po nito kasi siyempre po si Daddy matanda na po at yung allowance lang po, yun tama lang pang araw-araw, di ba, pang konsumo. At yung tindahan naman po, siyempre may mga mahina lang naman ang tindahan, hindi naman po, tama lang po din konsumo lang din. Bayad sa mga kuryente, tubig. So, napakalaki pong tulong nito sa akin ngayon. Hindi na po ako parang mag-worry kung saan ko kukuhain kasi minsan po pag buwan yung kailangan ng magbayad, siyempre matataranta rin naman po yun. So, thank you po sa inyong lahat. Siyempre, thank you din sa Team Kalingap, kay Kuya Bal, ang ama ng Kalingap po. At sobrang dami na po sobrang lawak na po ng Kalingap talaga na pagbibigyan po natin ng tulong. At mga scholars natin, sobrang dami na rin po. So yan, may pang na kayo ni Danix, ni Hazel, pang Jollibee. Ano paborito niya? Spaghetti. Spaghetti? Jollibee? Kahit Kain daw. Pakita mo. Sabi niya kain. Ano? Ano sabi mo? kain. Kain daw. Gutom ka na? Ano po, pag tuwing Sunday po, parang yun po, pag mauwi kami dumaan sa Dimsum, yun po yung niya. So favorite pag niya? hindi doon nakadaan, tas iba yung hindi siya kakain. Favorite niya yun. Dimsum. So, ayan po mga Kalingap. Thank you so much po and God bless po sa inyong lahat. So, sa mga gusto pong mag-order ng t-shirt, karagdagan tulong po, ayan, available na po ating Kalingap shirt. So, thank you, God bless, and Jesus loves you. Bye-bye ka na. Bye-bye. Nababay siya. Bye-bye. Ayun. Grabe bro, no? 12 years old pala na ako nung, kasi 18 na siya. Age ko, minus 18. 12.
12 years. Grade 6 ka bro. Hinala ka. Grade 6 kasi 12 years old tayo. Ibig sabihin, Ninong na siya. Batang ninong. Ang batang ninong. Nagka-ninong na. Ayan po, dito po yung bahay nila. Oh. Kalina. Pwede kang mag-transfer no sa Daet? Oo, bukas sa CNSC. Pag makaka-transfer siya next year. Sa CNSC? Oo. O ma-exam siya ulit? Kahit hindi na po, pwedeng transfer pwede? na lang. Oo, ano ka? Kasi BEd lang naman siya. Oh, maganda kasi doon. Ibang quality ng education sa CNSC. May credit naman yung ibang subject. Bye-bye. Sige, inaanak, ito na kami. Kumakanta dati yan ay. ABC. Kumakanta dati yan, G. Oo nga. Doon sa coffee shop. Sinusulat niya naman mo. Bye, CJ. Kami. Paras pati kayo nakadilaw. Paras tayo nakadilaw. Oh, masama ka? Wala kami hindi kami ma-Jollibee. Ibili mo ng parang... Pabili na siya agad. Mabili siya dun sa tindahan. Bibili rin. Tama. Sa tindahan nyo rin siya mabili. So, bye-bye po mga kalingap. God bless po sa inyong lahat. And Jesus loves you.